Magandang gabi. Pataka! Pataka! Salitang Ilonggo, salitang Waray, salitang Cebuano, salitang Bol. Na ang ibig sabihin ay pajakpat-jakpat lang. O pag ano lang, kung ano lang ginagawa. Walang basihan. Yan ang action without direction. Ganun po ang description ko sa kasong plunder na sinampa ni Trillanes laban po kay Bongo, kay Duterte. Ang plunder niya, ang basihan niya, ganito ang kwento niya. May Alfredo na contractor, tapos kapatid, half-brother ni Bongo. Maraming nakuhang kontrata sa panahon ni Duterte. At saka siyempre, pag sinabi mo Duterte, nasa likod lagi si Bongo. At yung tatay din ni Bongo, nakakuha din ng mga kontrata sa panahon ni Duterte. So, ito ngayon ang logic ng kanyang kaso. Kinasuhan niya ng plunder itong si Duterte, si Bongo. Nakakulong ni si Duterte sa ICC. Mukhang hindi yata sinama si Duterte, kundi si Bongo na lang. Ngayon ang tanong, tatalab ba yan? Ang tawag sa Bisaya niyan, pataka. Kung ano lang pinaggagawa. Naimbag Rabim, mga kabsat ko, Maray na Banggi, Antonio Trillanes, Maya Pabingi sa mga kabalin, Marayaw Dum sa mga tausog, Mapia Kagawi sa mga Maranao, Ago Maguindanao sa Lanao, Ago Maguindanao, Maradyaw nga Duyom sa mga Surigao nun, Maayo nga gabi sa mga Ilonggo, Mayad nga gabi sa mga Karaya, Maayong maupay nga gabi sa mga Waray-Waray. Sa mga Chabacano, kasama na si Atty. Rene Bueno, Buenas noches. Si Bad, Buenas noches. So ito ngayon ang pag-usapan natin. Alam ito ni Atty. Bueno, abogado siya eh. Kung magsampa ka ng kaso, dapat may ebidensya ka. So ngayon, ang binalita dito ngayon lang, agaw iksi na style ni Trillanes. Pero ang totoo nito, gumawa lang siya ng pilit na kaso kahit walang katuturan, walang ebidensya para lamang ma-divert, mailihis ang atensyon ng galit na mamamayan sa kay BBM. Kasi si BBM magbumubuhay kay Trillanes kayon. Si BBM at si Tambaluslos ang nagbibigay ng pera kay Trillanes kayon. Doon din kumuha si Trillanes ng pera papunta sa Netherlands para makapunta ron. Si Trillanes, sa totoo lang dati, pagtumakpong senador ito, kinakampanya ko pa noon to. Misplaced animal ito eh. May may lahing kawatan din eh, kasi gusto rin kumita eh. So ito po yung kanyang gimmick. Nagsampa daw siya ng kasong plunder sapagkat laban kay Bongo, sapagkat ang tatay ni Bongo na si LTG Construction at yung kapatid ni Bongo na half-brother na si Alfredo Go, so Alfredo ang pangalan ng kumpanya, ay nakakuha ng kontrata sa panahon ni Duterte. Ngayon, tatanungin din kita, Trillanes. So, ibig po sabihin niya, kung susundin kong argumento mo, kasuhan mo rin si Bongbong Marcos sa lahat ng mga kontrata na nakuha ng mga kakampi niya sa ngayon, 2022 hanggang 2025. Kung susundin natin ang teorya ng kaso ni Trillanes, edi kagaya si Villar, may pinsan buo siya na may kumpanya na si Aguilar.
So, sa DPWH pa siya noon. Sabi siya, kasuhan mo si Villar. Kasuhan mo rin ang kababayan mo na si Chis Escudero. Dahil sa nagbigay sa kanya ng 30,000 pesos si Lawrence Lubiano na taga Sorsogon para at nakakuha din siya ng kontrata. Bakit pumipili ka lang kinakasuhan mo, Mr. Trillanes? Selective justice ka. Tapos ang kaso mo pa, walang kwenta, hindi mananalo. Ang gusto niya mangyari, ang argumento niya simple lang eh. Sa panahon ni Duterte, dahil siyang presidente, at kasama ni si Bongo dahil silang hari, ibig sabihin po, pag nakakuha ng kontrata, itong half-brother ni Bongo at yung tatay ni Bongo, si Bongo na kaganyan ang dapat kakasuhan ng plunder. Ibig sabihin po, pag plunder na kailangan mo palabasin, patunayan mo na nagnakaw si Bongo ng pera. May minimum of 50 million. At nagnakaw din si Duterte ng pera. Minimum of 50 million mula doon sa kontrata na ibinigay ko sa kapatid ni Bongo at saka sa tatay ni Bongo. Tanong, kung may kontrata ba? Sabihin natin totoo kasi totoo naman talaga eh. Hindi naman natin ma-deny yan eh. So ngayon, just because na nagkaroon sila ng kontrata, ang tanong, may pagnanakaw ba na nangyari? Eh kung walang ghost project, nagawa naman lahat. Paano magkakaroon ng plunder? Ito talaga yung akala ko ba mga bright mga taga PMA? Saan ang utak mo, Mr. Trillanes? Kailangan patunayan mo muna na hindi nila ginawa ang proyekto at ninakaw nila. O di kaya sobrang substance na nasira at kukunting pera lang ginamit doon at at sa iba't iba pang lugar kasama ng Ilocos Norte. So, ibig sabihin nito, kakasuhan din si Bongbong Marcos dahil ang lahat ng diskaya doon nakakuha ng pabor ng kontrata sa Ilocos Norte. Ganon ang ibig niya sabihin eh. Ay, pakinggan po natin ang kanyang pagbigyan natin para makita. Na para maliwanag na nakakuha ng 7 billion pesos worth of projects yung tatay at kapatid ni Bongo because of the influence nilang dalawa ni Duterte. Walang Paano ba magkaroon ng proyekto ang isang kontraktor? Sa simpleng sagot, siyempre may bidding na nangyayari. At kung bidding, para sigurado na mananalo yung kapatid ni Bongo at saka tatay niya. Kasi may kaaway, may kalaban. Kailangan yariin niya ang bidding. At kung yariin niya ang bidding, pagkatapos nun, hindi lang sapat ang yariin. Kung niyari niya bidding, ang krimen niya doon lang sa pagyari ng bidding. Pero kung nagawa ang proyekto, walang pagnanakaw. Walang plunder. Alalahanin mo, Trillanes, magkaroon labang ng plunder kung may pagnanakaw. So, paano magkaroon ng plunder kung walang pagnanakaw? Napatunayan mo ba na hindi ginawa? Ang katwiran mo lang na dahil nakakuha ng kontrata, ibang usapin yun. Ikulong sila dahil sa rig bidding. But not, kung ang bidding naman, rig bidding is nagawa naman ang proyekto, ibang usapin yun. Ibig sabihin walang ninakaw. O, anong klaseng logic mo? Saan ka kumukuha ng logic mo?
sabi ni Barsaga, tinitira si Barsaga sa kanyang meow-meow. Sabi ni Barsaga, inggit ka lang kasi walang nagawa ang iyong aw-aw. Oh. Pwedeng ibang dahilan kung paano nila nakuha yon. Sige nga, sagutin mo kung paano nakuha. Anong dahilan? Kailangan klarong ebidensya mo. Ha? Kailangan ipakita mo na kung paano nakuha ng kontrata, binigyan halimbawa nila, rig bidding, fixed bidding. Game fixing o bidding fixing ang nangyari. Paano mo ipatunayan yan? Kohan para kay dating Senador Sonny Trillanes ang paghugas kamay ni Senator Bongo. Idiniin kasi ni Go na hindi niya tinulungan ang kanyang pamilya sa kanilang government contracts. Ngayon, Trillanes, itanong mo sa lahat ng kaibigan mong abogado. Alam ko nag-abogado pa sa'yo si Trixie. Si Trixie Cruz sa kaso mo dyan sa court martial. Itanong mo sa kanya. Itanong mo sa kanya kung paano mangyari na nakuha ng tatay at kapatid ni Bongo ang mga kontrata. Paano mo ngayon tumbahin ang pag-deny ni Bongo? Tandaan niyo po, yung pag-deny lamang ay napakalaking problema na sa umaakusa. Inakusan mo si Bongo, kung umuo, wala ka ng problema. Napatunayan mo na. Pero pag inakusan mo, sumagot si Bongo, hindi totoo yan, kalukuhan yan. May problema ka ngayon, asa ng ebidensya mo? O pagpatuloy natin. Hindi niya raw kilala ang tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Diskaya. Ama ng senador, si Desiderio Go, ang owner ng CLTG Builders. Half-brother naman niya si Alfredo Go, ang may-ari ng Alfredo Builders and Supply. Ang dalawang kumpanya, base sa COA records, nakalikom ng halos 7 billion peso worth of contracts. Kaya, kontrata. Pagpalagay natin totoo yan. Nakakuha ng 7 billion na kontrata ang Alfredo at saka CLTG. Sabihin na natin, kasosyo nila yung mga Diskaya. Tanong, kailan mo pwede parusahan ang kontraktor dahil sa kontrata? Hindi ba kung mapatunayan mo na hindi ginawa ang project o di kaya masyadong substandard ang project? Yan lang ang daging dalawang paraan para makasuhan mo yung project. So, ibig sabihin, hindi po pwede sabihin na dahil nakakuha ka ng kontrata 7 billion, ay nakanakaw ka ng 7 billion. For all you know, alam mo yung sa 7 billion na yan, ang kapital dyan nasa 5 billion. Iyon ang gagamitin, pambili semento, pambili ng lahat-lahat. So, matitira 2 billion. So, ngayon, kung nagkastos sa ganung paraan, at sabihin natin 1 billion na tira, ibig po sabihin, ninakaw niya buong 7 billion? Anong klaseng utak meron kag Trillanes? Loob ng higit isang dekada. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or, kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Mukhang panibagong sakit sa ulo ang haharapin ng senador dahil sa nakaambang na plunder complaint ni Trillanes. Wala yan. Hindi sa sakit ang ulo ni Bongo dyan. Ang reklamo ay walang ebidensya. Paano papaniwalaan? Sa ombudsman. Unang-una, kung nakakontrata ka, hindi ibig sabihin nakanakaw ka. Patunayan mo na yung kontrata mo, kagaya sa Wawa Builders, gaya sa Sims, ay hindi ginawa. Siyang naghain ng graft at plunder charges laban sa senador at kay FPRRD last year. May mga bagong mga kontrata na ikaw, kabubo sa'yo. Pag may kontrata pala, pag nanakaw na kagad? Nakita kasi yung mga dokumento na attachment ko nung una, mga annexes, hanggang 2018 lang or just before I ended my term in the Senate. Halos 2 dekadang impormasyon. Ano nga ang ebidensya mo? Bakit noon hindi mo sinampa? Nung umalis ka pagka-senador. Bakit noon hindi mo sinampa? Sige nga. Daw ang hawak niya tungkol sa talamak na infra projects ng Go family. Sa pagtatala ng COA, mula 2007 hanggang 2018, halos 4.89 billion peso worth of projects
Tingnan natin. An extrapolation of the COA official records. Ito ba siya dyan pa? Pagbigyan natin, basahin natin. Itong binanggit niya. An extrapolation of the COA official records reveals that from March 2007 to May 2018, senador siya noon CLTG Builders was awarded 125 public works projects by the government worth around 4.89 billion. In 2017 alone, pursuant to the first ever General Appropriations Act, passed under the Duterte administration, CLTG Builders was able to secure 27 projects worth approximately 3.2 billion. O bakit hindi mo sinabi dyan na yung kontrata na nakuha ay ninakaw, hindi ginawa? Ha? Kabubo. Ang na-award sa CLTG Builders. 3.2 billion dito na secure noong 2017. Hindi nga din na-secure nga. Hindi naman ibig sabihin na kung na-secure, nakakontrata ko. Kung ginawa mo, wala ka namang ninakaw. Termino ito ni Duterte at sa parehong taon, Wala talaga tong... ayon sa PCIJ. Ang tanong ko sa'yo, bakit hindi mo binabanatan si Martin Romualdez? Ha? Bakit hindi mo binabanatan si Saldico na kababayan mo? Bakit hindi mo binabanatan si BBM? Nasa Ilocos Norte, ang daming mga proyekto. Ang premise mo, kapag may kontrata ka na, ay nagnakaw ka na. Hindi niya malang iniisip na kung may kontrata ka, kung ginawa mo, bakit yung iba na nagkakontrata? Si Garjula, ng Batanggenyo, o si Saldico, yung kapatid ni Saldico, si Kito ko, o yung Ibasco dyan sa Bicol. Ba't hindi mo kakasuhan yan? Ng klaseng buang talaga to. Lumobo lang naman ang DPWH budget ng Davao Region ng higit 43 billion pesos. Nasa 90... Ano ko na lumobo? Di ba lumobo rin ang Bulacan? Lumobo din ang Ilocos? Pangatlo sa buong bansa ang Ilocos na pinakamaraming project. Lumobo rin ang Central Luzon? Anong klase? Katwiran mo pag lumobo, may ano na kagad? Patunayan mo na ninakaw. Hindi yung magkaroon ng proyekto ay may pagnanakaw na kagad. Billion lang kasi ito noong 2016. Ang kumpanyang Alfrego naman nakalikom ng hundreds of millions worth of contracts kahit may limit ang lisensya nito. Ilan dyan through joint... Kahit may limit. Ibang issue yan kung may limit, kung totoo may limit man. What is important is, dapat mo malaman, Trillanes. Ang limit ay mag-apply sa isang kontrata. Dapat hindi ka bibigyan ng isang kontrata na limit sa iyong kapital. Pero kung magdami-dami, iba-iba, hiwa-hiwalay naman yan yung pag-qualify at pagpapanalo. Hindi mo pwede isama lahat para sabihin mo sumubra ka na sa limit mo. Sabi nga ng Eagles take it to the limit one more time. Di ba? Ventures para makakuha raw sila ng malalaking proyekto. Halimbawa na lang ang 816 million peso JV ng CLTG sa kumpanya. GB, joint venture. Ng mga Diskaya na may joint venture kay Diskaya. Isa silang sindikato, kaya kasama siya sa... Paano mo sindikato? Ang importante dito, Trillanes, bubo mo naman. Pakita mo muna may ninakaw na hindi ginawa yung proyekto. Kaso na yun. Special Assistant ni Duterte Sigo mula 2016 hanggang 2018, habang senador at naging chair ng ilang Senate committees, gaya ng Health at Sports mula 2019 hanggang 2022. Sa ilalim ng batas, kapag napatunayang may illegal benefits na at least 50 million ang pamilya ng isang opisyal... napatunayan mo ba na may benefit na at least 50 million, ha, Trillanes? Kasi pag plunder, minimum of 50 million ang ninakaw. Dahil sa influence nito, pwede silang managot dito. Ngayon, niluwagan na ng ombudsman ang patakaran sa pagsilip sa SALN o financial documents ng government officials. Yan, tingnan nyo. Karapatan mo naman tumingin sa SALN. Tingnan mo SALN nila. Niya muna ang mga kaso laban kinago at Duterte. At kukunin ko rin SALN mo. Bago niya silipin ang SALN nila.
Gusto raw patunayan ni Trillanes sa taong bayan na hindi lang siya basta-bastang nag-aakusa kung hindi nagsasampa rin ng kaso. Sa kabila raw ng mga emisaryong pinapadala sa kanya, sinasara raw niya ang pinto at hindi ito uubra. Kwento ka naman. Ito nga lang, wala kang pinakita ko ng ebidensya eh. Kupal ka talaga. Hanggang dyan lang muna, mag-shoutout na lang ako. Trililing. Talagang trililing tawag sa'yo. Jorim, na yung mga Regvim, Kamsat, Roger Biako, Atak Dog yan ni BBM, si Trililing. Sino nang maniwala dyan? May saltik ang sa utak ang mga naniwala kay Trililing. Ginalyn Isaac, maayong gabi. Lang katoto, yung maniniwala kay Trillanes yun ang may tama sa utak. No, Jorim, nawawala na yata na pag-isip Trililing, Kamsat. Chatsuki, Akatsuki, tatalab yung ginagawa ni Trillanes katoto dahil tandem sila ni Boyeng. Ay, di tatalabin kahit magtandem pa yung dalawang buang yan. Okay? Tapos Trillanes pahirap sa mga professionals dahil sa batas niyang CPD law. Di ka makaka-renew ng license pag kulang ka sa CPD points. Animal yan. O nga, hindi na ako makapag-renew. Kailan mag-seminar muna ako para ako maka-renew ng aking civil engineering license. Rodi Rabi, good evening. Pastor Rodi Rabi ha. Hindi naman ginawa lahat ng mga naging ay nako. Okay. Sino pa si Ameda TV? May tupak tong Trililing na ito. Nelson Laher. Tumatahol naman si Trililing. LC Bacause. Sundalong kanin. Yan. Kaya walang logic. Henry Amboy. Dr. Toto, ang trabaho ni Trillanes ay sisirain ng mga imahe ng mga Duterte. Pinupunduhan ni Romualdez kahit sa ICC, sila nagbibigay ng mga maling datos kasama ng makakaliwa sa Netherlands. Si Bing Liwag, watching from Chicago everyday. Salamat po, Bing. Gregorio Babaran, habang nililitis pa ba attorney nakukulong ang akusado sa plunder? Pag naisampa na sa korte ang plunder, kagaya kay Bong Revilla, nakulong sila. Jinggoy. Si Enrile na house arrest. Kasi kung matanda na. Renato Daduta Slayer. Bunggok, yari ka kapag si Trillanes magkaso, lahat na kulong. Ay, hindi nga tatalab, ang dami niya ng kinaso. Andito pa si Duterte, marami na niyang kinaso, hanggang ngayon hindi man lang pinapansin. Baka pansinin kasi kakampihan ka ni ni Boying Rimulya. Renato Daduta Slayer. Go Sen. Yan, yung kakampi mo, Renato, yung mga kulto ni Trillanes. Yan. Gregorio Babaran, PT, bawal po mangontrata sa gobyerno ang mga kaanak. May politiko, di po ba? Marie Rose, political mercenary yan si Trililing. Binabayaran para umatake. Yung nga tawag sa kanya ni Kiko Barsaga, aw-aw eh. Sabi niya mas magandang meow-meow kaysa aw-aw. Lifesaver, life forever. Dr. Kausing sa ombudsman, kakasuhan ni Trillanes at alam mo naman si Trillanes, BBM at Rimulya ay may alyansa at si Rimulya ay ombudsman na at ang bend the law ay ginagawang break the law. Gregorio Babarang, go, Sentry Laban. Laban korupsyon, siya ang corrupt, Greg. Ang problema sa iyo, naniniwala ka pa dyan, klarong-klaro, walang ebidensya eh. Dapat kumasok ka man lang, dapat may ebidensya. Mariros, bakit ang Ilocos Norte hindi binabanatan ni Trililing? Tama, Diskaya, ang kontraktor ni Senator ni Sandro Macoy. Bergie Piquero, Trililing, isang asong bayaran, gutom sa pera. Greg Babaran, litisin na po attorney. At kung napatunayan na tama, paano mo lilitisin kung kulang sa ebidensya, kung walang ebidensya? Hindi po pwede may akyat sa korte kung walang ebidensya. Gano'n lang po yun.
Agustin Mondragon, bilib ako kay Sentry. Siya lang ang sumusuwag. Ang problema dyan, Toto Agustin, sumusuwag siya, wala namang siyang ebidensya. Yan ang problema sa taong yan eh. Kumbaga tekalon, yan ang typical na tekalon nga butigon. Gregorio Babaran, akala ko ba ayaw ninyo sa korupsyon? Bakit may korupsyon ba? Napatunayan ba, Greg? Wala naman siya sinabi na may ninakaw. Wala naman siya sinabi na hindi naitayo ang mga proyekto. Kalukuhan. Huwag naman kayo mag-isip ng gano'n. Wala kang sinabi na may ninakaw eh. Ang premise ni Trililing, basta may project ka 1 billion, ay 1 billion din ninakaw mo. Yan ay pwede yan kung hindi mo pinatayo yung proyekto mo. O IBB Balen, Katoto, makulong na nga si Digong dahil kay Sen? Ay, hindi ba? Nakaando na nga sa ICC. O, ititingnan natin kasi hindi pa naman yan sigurado. Serge Tomalin Tumaliana, kahit anong sabihin mo kay Trillanes kami, ikaw kay kulto ni Trillanes, so Serge Tumaliano. Anong mga kulto kayo? Gregorio Babaran, kulong po yan ngayon, attorney, via ombudsman. Ay, wala yan. Isa ka pang kulto, Greg eh. Tingin ko siya, kulto ka na rin ni Trillanes eh. Ay, Bibalin, paano niyo sabing binayaran si... saan pa ba siya kukuha ng pera papunta sa wala naman siyang trabaho? Saan siya kukuha ng pera papunta sa dihig? Sige nga. Patunayan niyo sa akin. Yan lang. Sa dig, 200,000, 300,000 gastos doon eh. Mercado Kate, Sir Dr. Toto Kausing, good evening. Ano pong nagawa ni Trillanes sa bansang Pilipino? Wala. Magsaya, magkalat ng oras. Kalat-kalat kung saan pupunta. Si Amel Moti Talib, bakit hindi pa ang tansay ni si Tonyo? Okay, hanggang dyan lang muna ha. So bahala kayo kung anong opinion nyo sa kanya. Akong opinion ko sa kanya, siya ay sinungaling. Binabayaran ni Asong Ulol ni Tambi, ni BBM, at saka ni Sandro. Yan lang tawag ko. Bahila, pasensya ka na, Greg. Yan tingin ko talaga Trililing. Kumaso, walang ebidensya. Hindi naman ibig sabihin pag may kontrata ka 1 billion ay 1 billion na kung sa kontrata mo, ninakaw 1 billion. Patunayan nyo muna na hindi ko tinayo. Saka nyo sabihin na ninakaw ko. Ganun lang ho kasimple. Ayaw ko kung saan nagkumukuha ng utak to. Ang alam ko mga PMR, matatalino. Bakit itong PMR na to hindi ko alam kung saan to nagkuha ng utak. Nakapasang awa lang ata sa PME. Sige, magandang gabi po.